pamilya. Ito po ang programang nagbibigay sa inyo ng libreng konsultasyon. Magandang gabi, Doc. Ako po ang inyong lingkod, Nina Corpus. Kayo ho ba ay may problema sa pagtulog? Hindi kayo makatulog? O di naman kaya ay kayo ay malakas humilik? O baka minsan feeling nyo nawawalan kayo ng hininga. Hinahabol nyo ang inyong paghinga. At bigla kayo nagigising sa gitna ng inyong tulog. O baka naman minsan bigla na lang kayo nakakatulog. Wala kayong kamalay-malay. Bigla na kayo, may mga kilala akong gano'n bigla na lang tulog na sila. Huwag lang sana habang nagdadrive, delikado po yan. Ngayong gabi, pagtulog ko ang ating pag-uusapan o tungkol sa sleep, partikular ang sakit o ang kondisyon na sleep apnea. At kasama natin ngayong gabi si Dr. Ronald de la Eva. Roland de la Eva. Roland de la Eva. Good evening. Good evening, Doc. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi din. Si Dr. de la Eva o de la Eva. De la Eva. De la Eva. Isa-isa. Ay isa pong pulmonologist and at the same time, siya po ay isang sleep disorder specialist. Ayan. At nandito siya ngayong gabi para ipaliwanag sa atin ang sakit o kondisyon. Is it sakit o kondisyon, Doc? Ang Actually, sleep pwede apnea. sabihin na condition, disorder. Okay. Pero parang in itself ay talagang sabihin natin na it's a disease or sakit din. Dahil kasi ito pwede magkaroon ng mga komplikasyon. So, in itself din, kahit paano, kahit hindi may komplikasyon, pwede rin maka-affecto ng tao. Okay. Yan. Doc, kung meron palang gusto magtanong sa ating mga kababayan, sa mga nakikinig, bago ko ituloy yung aking line of questioning, mag-text ko kayo para may time sila. DZMM, space, react, space, ang inyong question, at ipadala ko sa 2366. Ulitin ko po, DZMM, space, react, space, ang inyong question, at ipadala ko sa 2366. Okay, Doc, yung sleep apnea, paki-define nga po sa amin kung ano to. Actually, itong sleep apnea ay isang condition, sabi nga natin disorder or pwedeng sakit, na ito ay characterized ng pagbabala ng daloy ng hangin, especially pag natutulog na. Pero dalawa kasi yung klase niya ng tinatawag na obstructive at tinatawag na central. Pag sinabi obstructive, meron pang command ng brain na huminga tayo. Kaya ang problema ay nagbabala ng ating daloy ng hangin. At yung central naman ay parang wala talagang control or walang command ng ating brain. Kaya kumbaga para bang walang movement yung chest na abdomen natin. So kaya yung tinatawag namin central. Ito actually itong word natin nanggaling sa Latin at click the word, yung tsaka apnea. So which means to say cessation or pagkawala ng paghinga. Pero kung tutuusin, medyo broad yun or general term. Kaya kasi sabi nga natin, pwedeng meron pang paghinga, kaya lang parado. Okay, at dahil ito ay may kinalaman sa pagtulog, anong nangyayari sa kanila? Ano yung sintomas, yung itsura nitong sleep apnea? Actually, ang kadalasan na presentation ay yung tinatawag na paghihilig. Paghihilig, especially sa bata, kahit sa bata, may mga naghihilig at yun din sa adults of course. Pero sa mga matatanda naman, kadalasan ang nagpo-complain yung mga partners nila kasi minsan hindi na sila makatulog nang kasama yung mga katabi nila. So talagang isa yun sa mga telltale signs na ang paghilig. Oo, at isa pa yung yung tinatawag na masyadong antukin sila, masanda lang, tulog kagad. So kumbaga parang dalawang population, ibang presentation ng pediatrics, mga pediatric patients, iba rin ang presentation ng mga adults. Pero ang problema dito, sa obstructive sleep apnea na common din nakikita namin, ang problema dito, kaya sila parang nagka-antok ay napuputol-putol ang tulog nila. Pamukha na nasabi mo kanina, na biglang minsan, gano'n na sila, naghihilig. Kasi ang dapat tandaan ng mga nakikinig, pag ang tao ay naririnig natin ang kanilang paghinga, ibig sabihin partially obstructed. Ibig sabihin, pag sinabi yung obstructed, may nakasagabal, Pwede nakasagabal, tama yon, na pwede siyang partial or complete. Kasi alam mo, tayo kasi pagising tayo, di ba meron tayong mga muscles sa buong katawan, yan ay in place kasi nito. Pero pag natulog tayo, parang yung brain natin nag-shut off.
So ang ibig sabihin nun, para ba yung command, para medyo nababawasan. Kaya yung tone din ng muscles, nagre-relax. So kaya yung lahat ng muscles, kaya walang natutulog na nakatayo eh. Kaya nakahiga. So ganun din ang ating lalamunan na may mga muscles din. Pag natulog tayo, pwede mag-collapse yan. So kung ang lalamunan ng tao to start with ay maliit, so of course, pagising, mas expected natin, mas liliit pa yung pagtulog sila. No? At yun nga, pagdaloy ng hangin, nagkakaroon ng turbulence, parang bungguan ng hangin kasi makipot nga siya, nagkaka-vibration, at yung vibration na yan, yun ang nag-create ng sound. Pero ang problema, pag wala ng sound, kumari, siguro yung iba natatakot sa mga katabi nila kasi minsan naghihilik tapos bigla na natitigil, no? Yes, may ganun Oo, po. may ganon. Tapos makita nila, gumagalaw ang dibdib at yan, tapos nakabuka ang bibig. So hindi ibig sabihin hindi humihinga sila, pero wala na, ang ibig sabihin nun, wala na pumapasok na hangin sa daloy ng hangin, kaya wala ng sound. Pwede ho silang mamatay habang natutulog? May mga nagkakaganon, especially in adults, no? Ang mga tao na may mga underlying heart problems, no? Kasi alam mo, pag nagbabara ang ating daloy ng hangin, of course, hindi pumapasok ang hangin. So, ang oxygen, so pwede tayong magkaroon tinatawag na hypoxemia or hypoxia. Masyadong pagbaksak ng ating oxygen sa katawan na hindi na-meet yung demands ng ating puso, ng ating brain, no? So, may mga iba na yung heart nila pwede maging irregular. Okay. Oo, so pwede yung iba magtuloy-tuloy, no? Ang iba pang Pwede ka bang ma-atake sa puso? pwede ma-attack sa puso at pwede rin sila kumari. Ito may tinatawag tayong atrial fibrillation, yung parang mga regular heart rhythm. Na minsan may mga clots dyan sa loob ng puso at pwede siya lang itapon sa ibang part ng katawan. Ang pinaka-common dito, yung sa utak, no? Kaya tawag namin yung cardioembolic stroke. Pwede kang magka-stroke. Pwede mag-stroke. Oo, natutulog. oo. Ito ay mga senaryo sa adults, no? At isa pa na hindi pa natin na-mention sa mga adults, pwede ito mag-cause ng hypertension. Sa pagbabaksak ng kanilang oxygen, pag natutulog, pwede tumaas ang kanilang blood pressure. At meron din mga pag-aaral, lalo sa mga tao na matataba, no? Pwede tumaas ang kanilang cholesterol, triglycerides, pwede tumaas yung kanilang tinatawag na insulin. Kaya pwede sila sabi na parang tinatawag na pre-diabetic stage. No? At ito, pag nagsama-sama mo sila, yung tinatawag na cluster, itong metabolic problem sa isang matabang tao na may sleep apnea, yun yung tinatawag namin metabolic syndrome. May link sila. May link. Okay, so Dok, para lang mas maintindihan ng ating mga kababayan, yung pinaka-common na sanhi ng sleep apnea o yung sabi nyo nga, yung kulang sa oxygen habang natutulog. Okay, ay may isa kayo sabi physical dahil maliit yung daluyan ng hangin. So, pinanganak sila na gano'n na. No, pinanganak. Kasi kadalasan pag nagpupunta sa isang pasyente sa clinic, no, minsan nakaupo pa lang sa labas, alam ko na sila na yung pasyente. Kasi minsan makita mo Paghinga pa lang, alam mo na. Pero ang makita mo sa kanila yung physical Itsura, attribute nila, yung itsura itsura pa nila. lang. Yung iba napakalit ang baba, napapasok na pasok ang baba, tapos wala ng leeg, no? Yung Walang very leeg. wide ang leeg, no? Okay. Minsan ang sa measurements, alam mo, Walang leeg dahil sa taba o walang leeg dahil Sa yung taba? itsura niya, talagang maliit lang leeg niya. may actually matabang leeg at pwede rin maikling leeg, no? Kasi pag Okay. maikli ang leeg, pwedeng nag-offer na mas mataas na resistance sa flow ng hangin, no? At pero ang sa adults, ang very para bang malaking contributing factor ay yung tinatawag na yung timbang nila. Yung Timbang. being overweight and the more kung obese sila. No? Kasi ang fat nag-deposit sa lahat ng parts ng katawan at pwede mag-deposit yun sa gilid ng lalamunan, sa dila, sa ngalangala. No? At yun nga, tinitingnan namin yung lalamunan. Yung mga tao na pag binuksan yung lalamunan, yung bibig nila, actually hindi makita yung likod, yung ngalangala. So yun ay tinitingnan namin yung grade ng kung gaano katipot siya. No? Yung tinatawag namin Malan-Patty scoring. At yung iba kahit na duputin mo siya, yung pinangangalangala, hindi mo siya makikita. So, kung gising sila ay ganon, the more pagtulog sila. Kasi lalo pag sila ay nakatihaya, hindi lang nila ibabaksak at magsushoot pa furthermore dun sa butas na yun. So yung structure mismo ng kanilang katawan ang may problema. Oo. Kung structural po ang problema, pinanganak ka ng ganun. Paano Pwede. yung nare-remedyo? Oo. Ang ano lang, kasi kumbaga, iba-ibang yung sitwasyon eh. Kumbaga mag-start tayo sa bata, wala kung pinanganak sila na, kasi yung sabi nga nila, iba may family history ng sleep apnea, kasi pwede yon hindi pa natin masabi, yung kung ano naman nilang
pinagsama na ang airway structure ng nanay at tatay nila. Mm-mm. So kung maliit sila, of course, yun ang dapat bantayan later on. Especially sa bata, kumari maliit ang lalamunan, tapos meron pa siyang pagdating ng 2 years old to 6 years old, lumalaki ang kanilang tonsils and adenoids. So of course, pag lumaki sila at nailagay mo sa maliit na lalamunan, pwede sila magbara. Ganun yan. Okay. Now, ang ano naman, like pagtanda nila, ang tonsils and adenoids usually lumiliit naman sila ng pusa at the age of 6, 7, or 8. Pero ang problema naman to, pwedeng dumating naman ito, yung kawari, yung pag-adolescence. Ito, ang common naman dito ay yung pagkataba ng obesity. No? So kung alam mo na maiksi ang leeg mo, Mm-mm. mataba, Oo. tapos mataba ka pa, obese Oo, ka pa, oo. edi mas malala ang Right. sitwasyon. And isa pa, pagtanda naman, ang problema rin naman, of course, di ba, ang mukha natin, nagsasag, no? Hindi kumukha ng mga banat na mukha, di ba? bumabaho ang leeg. Oo, Minsan oo. nga, nagmi-meet na ho yung leeg at saka ano eh. So, ganun din ang lalamunan. Kasi alam mo, pag tumatanda tayo, para may muscles natin na-thin out, napapalitan ng taba. Bumabagsak rin ho siyang leeg. Bumabagsak din ang So loob. wala na ho ba remedyo? Yun ang concern, ano? Depende yan eh. Depende sa, depende sa severidad eh, no? Opo. Pero of course, yung pinaka-simple things, no, simple na mga pwede nating measures. Of course, iwasan natin, kumari kung meron din ating airway features. Of course, kailangan natin i-avoid na magpataba. Mm-mm. At isa pa, alam mo, very common sa mga patients na naghihilig at may sleep apnea, na meron silang allergy sa ilong eh. Parang allergic rhinitis? Tama. Kasi Okay. kung barado na ilong, barado na yung lalamunan, of course, the more, Opo. pwede sila nagiging worse. Yung sinasabi yung obstructed yung daluyan ng paghinga, yun po yung sleep apnea. Ano yung nag-obstruct po doon? Pwede yan kasi different levels, no? Kamukha na kung sabi nga natin, kung meron siyang pawari, maga ilong, pwedeng at the level of the Okay, nose. namaga. Oo, Okay. pwede the level ng alangala, lalo na kung meron mga ngalangala na masyadong matataba, no? Mm-mm. Pwede at the level ng lalamunan, yun ay lalamunan sa level ng kanilang dila, no? May mga taon na parang, kumbaga ilabas na yung dila, alam mo yung parang humuhol na yung ngipin. Yung tinatawag na tongue ridging. So ibig sabihin nun, ang laki ng dila nila na pinagkakasya sa loob ng bibig nila. So, no? nakaka-obstruct Oo, pa. Ayun, nakaka-obstruct yun. nakaharap. Oo. Okay. So, Doc, sabi niyo rin kanina na minsan may kakambal itong, aside from structural siya, no? Mm-mm. May kakambal itong ibang mga sakit like hypertension, mataas ang Right. cholesterol, etc. So, anong dito? Anong una? Yung hypertension that causes the sleep apnea? O Okay. So, alam mo, pwede silang independent, no? Pwede Opo. silang, iba may hypertension, tapos iba walang hypertension pero may sleep apnea. Pero kumari kung pag-uusapan natin yung sleep apnea, usually, inaano namin na yung hypertension, kumari, ang tao ay may hypertension, of course, dapat kailangan alamin mo kung ano mga pwede causes. Pero kung meron silang symptoms at features na pwede silang may sleep apnea, ay dapat i-determine mo whether yung kanyang obstructive sleep apnea ay nagpakontribute sa hypertension. Ganun yun, no? Will it also affect your heart na baka later on magkaroon ka ng enlarged heart or something Yes, like that? oo. Alam mo kahit bata, yan ay documented, no? Opo. Kasi alam mo, yung swings ng pressure sa ating dibdib, kumari huminga tayo, di ba? Pag huminga tayo, parada na lamunan, syempre nagkaka-swing sa positive, negative pressure sa dibdib. Yun Opo. yung natatransmit actually sa right side of the heart. Kaya kadalasan sa mga bata ay right side of the heart usually affected. No, isa pa, pag bumabagsak ang oxygen at tumataas ang carbon dioxide pag nagbabara lalamunan, na yun ay nagpapakipot ng ating sirkulasyon sa ating baga. So at ang ating right side of the heart ay nagpapump against dun sa sirkulasyon ng baga. So kung may resistance na yung circulation ng baga, siyempre hirap din yung right side of the heart. At isa pa, may mga din na pwede silang, kahit na even the left side of the heart, no? Pwede kasi yung iba kasi part na rin ng hypertension, of course, pwede magka-added load. Systemic hypertension, pwede magka-added load sa heart, kaya lumalaki rin sila. Okay, so aside from may problema sa heart, hypertension, syempre isa-isa mo yung itutugunan o gagamutin. Sa sleep apnea po, ano ho ang gamot? Okay. Of course, dapat i-trace natin kung ano talagang pinaka-problema, pinaka-main concern. So, sa obstructive sleep apnea, iba ang sitwasyon, ibang sitwasyon, na like for example, in pediatric patients, no? Kasi ang ina-address natin po ng common cause. Nasabi nga kanina, pag bata, kadalasan ay maglaki yung tonsils and adenoids, no? So, kung may napatunayan na sleep apnea,
definitely justify na tanggalin yung kanilang tonsils and Tanggalin ng adenoids, no? tonsils. Pero dapat